Okay, let's answer situation 7. Refer to CBM 1011 and figure RC5. The design of a beam yields the following. H1 110, H2 490, B 375, AS prime 3 of 28, AS 5 of 28. Concrete compressive strength, FC prime. Tapos, ano ba to? Longitudinal steel yield strength, FYL 413. Lateral FYV to 75, effective cover 75 to the centroid, okay? Shear strength reduction factor 0.75. Calculate the shear strength provided by the 12 mm diameter ties. Space at 10 mm center to center. Calculate the shear strength provided by the concrete. The beam is to be redesigned for a shear force of 455 kN using 10 mm diameter. Okay? Space at 90 mm center to center. How much is the required width of the beam? Okay. So, doon tayo sa given. So, may nakasulat na dyan, no? So, sana tama naman yata yung nakasulat dyan. 110. Tapos, 490 to, no? H2. Hindi nakasulat si AS. Si effective cover. 75 mm to, di ba? Okay. Tapos, F''C 34. 413 yata to, no? 413. Ayan. Tapos ito 28 mm. Pero hindi naman yata natin gagamitin to, no? So, okay. Pag-usapan mamaya natin, no? Shear strength. Mamaya. So, sige rin, ngayon na, no? So, una kong tanong, no? Kukunin pa ba natin si width ng flange? Okay, pag titignan mo yung formula, meron ba dyan? Width ng flange. BW yan, no? BW, actually BW. Puro BW yung nakikita mo, no? So, sa madaling salita, no, hindi mo na kailangan si BF dito kasi hindi naman natin ginagamit or hindi natin kinoconsider yung width ng flange sa pag-determine ng ating shear strength. Okay, so yun yung number 1. Ano pa ba? Itong longitudinal bars natin, may effect ba yan sa shear? Actually, wala din, no? So, kahit di mo napansinin kung shear strength naman yung pinag-uusapan, di na natin kailangan tong 28 mm na AS dito, tsaka yung AS prime dyan. Ang importansya lang nito siguro, no? Para ma-determine natin yung tension side at yung compression side, no? Sino si AS prime? Yan yung compression side. Ito si tension side. Kasi dyan tayo kukuha ng effective depth. Ang effective depth natin is the outermost fiber ng compressive, no? Compression side to the centroid ng ating AS or ng ating tension bars, no? So, ano ba yan? Kunin na lang natin pala yan, no? Kasi importante yan. Nasa formula yan. Si effective depth. So, yan. By the way, ang given is ito na, no? 75 na effective cover, no? So, dalawa yan, di ba? Effective cover tsaka concrete cover. Kung concrete cover yung given, syempre, consider mo pa yung diameter ng bar at saka yung stirrups natin, yung size ng stirrups natin, no? Pero kasi given na to eh. Given na effective cover na to the centroid of the AS. So, hindi na natin kailangan i-compute yan, no? Centroid to the AS, centroid of AS na yan, no? So, diretso na 75. So, ano yan? So, 490 plus 110. Tama naman, no? Yung buong yan, i-minus mo ng 75. Pabalik dun sa centroid, no? And I believe siyan, 600 minus 75 yan, 525, no? 525 mm. Gagamitin natin units dito, MPa, mm, tsaka newtons. Okay, ano pa bang kailangan natin? 525 na effective depth. So, ang unang tanong yata dyan is, ano yung VS, di ba? Na given 100 mm yung spacing, tapos yung, ano ba? Ano bang given? 12 mm yung diameter ng ating ties, no? Tapos ang tanong, shear strength. So, pag sinabing shear strength, ano yan? Nominal ba yan? Design ba yan? Walang sinabing design, no? Pag sinabi kasing design, ibig sabihin gagamitan natin ng reduction factor yan. So, yan yung may fee. Pag walang sinabi, ang assumption natin dyan, nominal, no? So, nominal lang, so wag natin lagyan ng reduction factor. Ito rin, shear strength, nominal lang yun. Ito, redesign. So, may word na redesign dyan, no?
So, design na yan, di ba? So, gagamitan natin ng phi yan mamaya, no? So, heads up lang, no? Ayan. So, nakuha na natin sa effective depth. Okay, ano bang sinasabi dito sa code na to, no? Sinasabi niya lang na yung shear force, sino yung nagre-react laban sa kanya. Siyempre, meron reaction galing sa concrete at may reaction din galing sa steel. Yung steel na ties at hindi longitudinal, di ba? At certain portion lang, no, actually. So, mamaya, tignan natin. Sino ba si AV? Ito si VS, di ba? So, ito si VS. Siya lang naman actually yung formula dyan na VS. So, ang VS mo daw is AV FYV times D over S. At dapat, hindi siya tataas. Ito, ibig sabihin hindi tataas, di ba? Hindi siya tataas dito sa 0.66 FD, square root of FC prime, no? BWD. In other words, itong symbol na to, pwede natin isulat ng ganyan, no? So, dapat mas mataas to. So, anyway, ano tong AV? Ito, no? AV. Tingnan natin din sa drawing. Ano yan yung si AV? Diba? Usually, pag hindi nyo pa masyadong tinitignan yung detalye, no? Ang AB usually dyan is two-leg or two-legged ang usually na stirrups natin, diba? Kaya tina-times 2 natin ng area ng tie natin, diba? Yung cross-section ng tie. So, magiging dyan is 10 squared over 4, ganyan. Pero tignan maigi itong drawing, no? Yung legs, 'di ba, parang naglalakad yan. Pag nakatayo ka, sino yung bumubuhat dun sa ating vertical force? 'Di ba yung paa? So dapat may legs, 'di ba? So dito, si Thais may legs din yan, ayan, no? Tatlo yung legs niya. 'Di ba? Alien siya, no? Ayan. So since tatlo yung legs niya, ibig sabihin, yung AV natin, syempre, tatlo din dapat yung gamitin natin na area ng cross section. Kasi pag kinat natin yan, tatlong stirrups yan, di ba? So, yung bilangin natin, tatlong legs, pi. Yung diameter ng bar natin na ginamit dito is 12 mm. So, tatlong 12 mm, di ba? So, yan yung area ng V natin, ng AV natin. Sulat ko dyan. Okay. Kaya tatlo yan, no? So, sulat natin ulit dito. Para hindi tayo mawala, that is 3 times pi 12 squared over 4. FYB, syempre yung yield strength ng ating ties yan, 275. Usually siya naman yung mas mababa. At yung D natin na nasolve kanina, 525, di ba? 600 minus 75. Tama ba? Spacing natin is 100. So, ano to? Nominal shear strength to, no? Sabi nga, pag hindi naman sinabi na design shear, wag mong wag mong lagyan ng reduction factor, no? Byte 40 pala yan. So, byte may 0 dyan. So, walang 0 dun, no? 525 divided by 100. So, ito, no? 489. Ang compute natin dito is 4, ilagay ko dito sa gilid, no? 0.852. Dapat mas mababa daw siya dito sa 0.66. Ang FC prime natin is 34 megapascals. BW natin is, anong BW natin? Diba yung web? Si BW ito. Diba? Yan yung width ng web. Kasi hindi nga natin pinapansin si width ng flange, diba? Siya lang yun. Hindi na natin pansinin kahit T-beam yan, no? Ayan. Effective depth, yun pa rin, no? 525. So, ano yan? 0.66 square root of 34. Ang units natin pareho pa rin, no? Newtons, kasi ang units natin is MPa at saka mm, no? So, ano to? So, parang kaya pala, no? Fy yung ginamit natin. 375. So, my bad, no? 375 yun. 757. Kaya pala parang lumampas na, no? Ayan. So, 757. 659. So, hindi naman siya lumampas. So, ang sagot natin, syempre, yan na, no? Ayan, 489. Tapos, calculate the shear strength provided by the concrete. So, yan yung medyo marami yung formula nyo nakalagay dyan. So, hindi katulad nito, isa lang yung formula, no? Hindi ka na malilito. Ito, si VC for shear strength ng ating, for non-pre-stress to, di ba? Non-pre-stress. So, ibig sabihin, pwedeng column to, no? Axial compression. So, ito, no? Column, usually to. May NU ka, may AG ka.
So, nominal. Yung actual strength ay yung actual na force na nandyan sa column natin. So anyway, column pang column to. Or kung merong mang beam na may axial, no? Hindi ko lang maisip kung anong klaseng beam yun. Sinabi niya naman non-pre-stress, so hindi naman pwedeng example yung pre-stress, no? So anyway, ano to? Subject to shear and flexure only. Detailed calculation. Dalawa kasi yun, di ba? Simplified tsaka detailed. Kailan gagamitin si detailed? Pag sinabi na gamitin si detailed, at syempre dapat given si VUMU. Ano tong VUMU? Yan yung galing sa loads na ultimate, no? Wala naman binigay na load, so bakit mo pa gagamitin yan, di ba? Wala, hindi mo na mapapalabas. Paano mo gagamitin? Anyway, ano to? Bakit yan? Ayan, i-cross out na natin tong formulas na hindi naman gagamitin. Ayan. So, yung papansinin na natin dyan is yung simplified ito. So, yan. So, ano ba to? 0.17 FC prime, that is 34. BW, 375. Actually, parehas lang ng kanina, no? Ito, 525. Halos pareho lang ng formula. Nagbago lang dito sa coefficient na yun, no? 0.17. Ginagamit din natin to sa Y-beam shear, di ba? So, anyway, 0.17 square root of 34 times 375 times depth na 525. So, ano mapapalabas natin dyan? That is simply 195.15467, no? So, yan na yung sagot natin. 195. So, hindi na natin gagamitan ng reduction factor. Anyway, ito. Redesign daw siya na may shear force na 455 using 10 mm, 90 mm spacing. How much required width? Okay. So, si width naman ang hinahanap natin, no? So, paano ba hanapin yan? Given si VU. So, kailangan natin gamitin tong formula na to. Diba? VN. VN na yung given, no? So, nominal. Ito, ay VU yung given. VU ba? Yes, I believe VU na yung given, diba? So, VU over, so ito papalitan natin ng VU over V. Tama ba? Tapos ito VC plus VS. Okay. So, yung formula niyan, I think VU is 455, no? 0.75 naman yung ating V. Diba? Ang VC natin, 0.17. FC prime. Yung kaninang formula, no? BWD. Tapos si it's still the same, no? Si AV FYV D over S, no? Since given naman si spacing, given naman si... Okay, isulat na lang natin dito, no? Ito is, by the way, V over V. Ayan. So, yun lang yun, no? V over V to. Okay. Ano ba? Lagay ko na dyan, 34. BW, 370. Okay pala, no? Ito pala yung nahanap. So, my bad, no? Bad natin lalagyan. So, BW. Yan yung X natin. Ang effective depth natin, hindi naman babaguhin yan. 525 pa rin. Tapos, si AV, area ng ating... So, papalitan yata natin to, no? Oh my bad. Ang AV natin dito, nagagamitin is tatlong, natin, sulat ko na lang dito sa gilid, no? Tatlong 10. Ba? So, 10 squared over 4. Tama ba? Ang FYV natin dito is 275 still, no? Ang effective depth pa rin, 525. Spacing natin is, I think, napalitan na 90 mm. Ayan. So, yan na yun, no? Shift solve natin. 455 divided by 0.75. Alpha equals 0.17 square root of 34 times 275. Ay, na, alpha x. Yan pala yung hinahanap natin, no? So, my bad. Mamali tayo dito. Square root, okay, 525 plus 3 pi 10 squared over 4 times 275 times 525 divided by 90. Shift solve natin. Ano mapapalabas dyan? Na BW. So, nagpalabas tayo. So, anyway, 455. Ano palang units to? Kilonewton pala to, no? So, times 10 to the 3. So, times 10 to the 3 yan. Kilonewton. So, dapat Newton, mm lang tayo. Sagot. Ang napalabas natin na sagot is
Spacing ba? BW, di ba? 439.447. So, anong mas safe? Di ba pag pinalaki mo yung dimensions ng ating beam? So, ang sagot natin dito is 450. Question na tayo. Okay, a steel column is fixed at the bottom and hinged at the top. So, pag fixed at the bottom, hinged at the top, anong K yan? So, kailangan natin si K. Si K dyan is, since fixed bottom, I guess, 0.7, hinge at the top. Kasi kung parehong hinge sa bottom at top, 1 yan, di ba? Pag parehong fixed, 0.5. So, nasa gitna siya, 0.7. Tama naman, no? So, pagkakalala ko, 0.7 yan. Tapos, there's no sides way, okay? The concentric load that will cause the initial buckling of a column within the proportional limit is the Euler buckling load. So, SMAT. So, hindi pa tayo gagamit ng code siguro dito. Kasi ang Euler buckling load lang kailangan natin. So, binigay niya na rin yung formula. Kahit siguro memorize mo yan, no? Pi squared. Actually, yung minememorize ko yung FE yata, no? So, FE. Ito ang minememorize ko. Tinatimes ko na lang ng area. Pi squared E KL squared, no? Okay, KLR squared to, no? Ayan. Kasi yan yung si slenderness ratio. Diba? Ito, si FE yung nasa baba. Ayan. So, itong KL over R, yan si SR, diba? Slenderness ratio. At binigay niya, actually, binigay niya pala si K. Ito yung design. Yun yung theoretical. Si 0.7 is theoretical pag hindi binigay, no? Since binigay niya yung design, yung pang practical, 0.8, yan yung gagamitin natin, syempre. Yan yung susundin natin. So, yung column properties natin, binigay niya na rin. May area, may IX, may IY, may D na 250, may ES for the steel, no? At may column height na 8 meters. Determine the axial load that will cause initial buckling. Ano daw yung column height? Ay, axial load pala, no? Axial load that will cause initial buckling. Okay, so gamitin natin to, di ba? CPE. So, in other words, CFE times area. Diba? Yan yung CPE. Yung tanong, eto no, may L dyan, may KL dyan, may R dyan. Ano yung mga yan, no? Ano ba si R? So, ang unang tanong dyan, sino si R, no? Ang unang hanapin dyan is R. Okay, explain ko muna, no? Ano bang nangyayari dito, no? Si column, I think parang I-beam siguro to, no? Kasi IX, IY, hindi niya naman sinabi. Pero assumption ko dyan, no? Diba magkaiba? Since hindi naman symmetrical siya sa X tsaka Y, or hindi pareho yung X tsaka Y niya, yung cross-section wise, no? Ibig sabihin, mas malakas yan sa IX, or mas malakas yan sa bending sa X-axis kaysa kay Y. Diba may IY din yan? So, yung bending sa Y-axis, tapos yung parang resistance niya to bending sa X-axis, yan yung, diba, mga properties niya. Mas malakas or mas mahirap siyang i-bend sa X-axis kaysa sa Y-axis. So, ibig sabihin, ang sinasabi ko lang dito, no, yung R na to, pwedeng RX yan or pwedeng RY. In other words, yung pagbakal ng ating column, nakadepende kung sinong mas mahina. Okay? Pag walang support dun sa ating y-axis, kasi usually, yung mas mahina talaga, pag sinabing walang support, si mas mahina, si IY, no? Mas mahina yan. Kaya nilalagyan niya ng lateral support along the beam, no? Along the column, para hindi siya magbakal. Siyempre, mapapalakas mo yung IY na yan. So, kailangan mong i-check yan, yung dalawang yan, kung may lateral support si IY. Now, tingnan natin sa problem, no? Ano bang sinabi dun sa problem? Sa hindi kasi nandun sa isang page, no? Wala naman siyang sinabi na laterally supported siya sa y-axis, di ba? So kung ganun, pwede na natin diretso, hindi na natin kailangan i-check pa si IX, no? Si RY na kaagad yung magbabakal, or sa y-axis, sa y-axis tayo magbabakal automatic, no? So RY yung kailangan natin, tama ba? And RY is equal to what? Formula.
IY over area lang, di ba? So, ano yan? Square root ng IY natin. Given naman yata si IY. 38.88 times 10 to the 6, no? 38.88 times 10 to the 6 over area na 9,290. Okay? Ayan. So, most likely, ito na, no? RY natin. Hindi naman slenderness ratio ang hinahanap, pero 38.88 times 10 to the 6, 9,290. So, 64.6927. Store ko kay A yan, no? Ayan, nakastore na kay A na yan, no? Ayan. Tapos gamitin natin sa formula na to. Ito. Times area mo lang to, di ba? Okay, burahin natin, no? Pangit ng pagkasulat, no? Ang hinahanap na load is PE. Sinabi niya naman, yan, dyan siya ano? PE squared E KL, di ba? KLR squared times yung area. Ayan. So, ganyan lang yung ginagawa natin, no? So, ano yung pi squared? Given naman si E na 200,000 MPa. Tama ba? 200,000. Ang area natin given din, 9,290. Tama ba? Diyan naman, no? Given na. Ang L natin, length natin, yung unsupported length. In this case, yung height lang mismo ng column kasi wala namang support talaga yan. 8 meters. In this case, 8,000 mm siguro, no? Ang K natin given, 0.8. Slenderness ratio, nakasave kay A. So, solve na natin. Pi squared, 200,000 MPa. 0.8 times L. Okay, lagyan natin ng parenthesis, no? 0.8 times L na 8,000 mm. Alpha A squared, no? Times yung area, 9,290. At meron tayong mapapalabas na 1874. So, yun na ba yun? May pa ba to? May gagawin pa ba tayo? Wala na yata. Wala nang machi-check dyan kasi siya yung pinakamababa, no? Ito na. 1874. Ayan. Determine the buckling stress. Stress, no? Tanggalin lang natin si area or divide natin ng area pala, no? So, yung nasagutan natin, divide natin ng area. Divide mo ng area, 9,290. Okay. So, 201. O, 201. Ako yung nakuha ko. 201.688, no? So, ito. Tapos, figure SA6, determine the allowable compressive load in the column. So, yan, no? So, SA6 daw, check natin si SR, no? KL. Sulat ko na rin si SR dito. Kasi baka kailangan. So, baka kailangan natin si KLR, no? 0.8, 8,000. Alpha A, 98, no? 98.9292. Yan yung SR natin, no? Baka kailangan lang. So, SA2. So, tignan natin, no? Ito yata si SA2. So, hindi ko pala nalipat. Ito ba yung SA2? IA6, no? SA6, no? Anyway, ayan. So, singrage, si slenderness ratio yata yung kailangan yan. Si KL over R is slenderness ratio, di ba? So, ang slenderness ratio natin is 98.929. Okay. So, allowable stress, FA, no? So, 98.93. Approximately 99, di ba? So, ang allowable natin na stress, 90.37. Times lang natin ang area yan. 9,290 ba yan? So, dapat malapit lang, no? Pwede pa natin liitan yan, no? Kung accurate gusto mo. Pwede siguro linear interpolation dyan. Pero, sa tingin ko, malalayo naman yung given. So, pwede na natin hanapin yung pinakamalapit. 839 ang sagot, no? So, 840. Yung malapit sa 840. Pero lang yung sobrang lapit ng mga given, no? Ayun, 840 actually sakto. So, 840 ang sagot natin. So,